Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nang dahil sa wala akong natapos at sa pagiging mahirap ko, pinalayas kami ng anak ko sa bahay ng mga magulang ng nobyo ko. At ako'y nagpapasalamat at masaya sa buhay na meron ako ngayon. Lumaki ako sa isang pamilya na kung tatawagin ng iba ay mahirap. Ngunit kahit kailan, hindi ko naramdaman na mahirap kami dahil hindi ako pinabayaan ng aking mga magulang. Simple at payakman ang buhay na kinagisnan ko, pero masaya kami. Naalala ko nung sinabi ng nobyo ko na nagustuhan niya ang pagiging masiyahin at positibo ko sa buhay, sa kabila ng mga pinagdadaanan ko. Pinakitunguhan niya ako ng mabuti at ni minsan ay hindi niya ako minaliit. Minsan nga napapaisip ako kung mahal ba talaga niya ako dahil magkaiba ang mundong pinanggalingan namin. Nakapag-aral siya sa isang mamahalin at prestihiyosong eskwelahan at ang binabayaran niyang matrikula ay katumbas ng halos 5 taon na kita ng aking mga magulang. Kabaliktaran naman ako, nahirap makapag-aral, makatapos lang ako ng high school, kumpara sa kanyang marangya ang buhay. Na may mamahaling sasakyan tuwing aalis, at ako naman ay bumabiyahe sakay ng pampasaherong jeep. Hindi ako nagpapantasya na pakasalan niya ako. Bata pa naman at 21 taong gulang pa lang ako. Masaya lang sa pakiramdam dahil hindi ko aakalaing bibigyan niya ako ng ganong klaseng atensyon. Sa kanya ko lang naranasan yung mga bagay na hindi ko akalaing mararanasan ko. Hindi ko maramdaman na masama ang loob niya sa tuwing gumagasto siya para sa amin at napakamaasikaso at maalaga din siya. Na siya namang naging dahilan upang mahulog ang loob ko sa kanya. Naging casual, masaya at maganda ang relasyon naming dalawa. Hanggang sa nabuntis ako. Hindi namin inaasahan iyon, pero hindi din naman namin ikinabigla. Dahil hindi naman kami gumagamit ng contraceptives. Hindi kami madalas kaya hindi namin naisip na mabubuntis ako. Siya ang una kong kasintahan at syempre siya din ang nakakuha ng pagkababae ko. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabuntis ako. Tuliro at hindi ko alam ang gagawin ko. Sinabi ng aking kasintahan na wala akong dapat ipag-alala dahil pananagutan niya ako at magiging ama sa anak niya. Gusto din niya akong pakasalan. Nangako siyang magtiwala lang ako sa kanya. Nung ipinakilala na niya ako sa kanyang mga magulang at halatang halata na nabigla sila dahil hindi nila ubod akalain na ang kanilang nag-iisang anak ay may karelasyon at ngayon ay nakabuntis. Galit na galit sila at nagsisisigaw nung una. Pero matapos ang ilang minuto ay kumalma na din naman sila at nagpasya silang kausapin kami. Nung oras na nalaman nila na walang sariling bahay ang pamilya ko, walang naipundar, arawan ng trabaho, kumbaga nasa mababang level kami ng lipunan, ay bigla silang umalma at sinabing kahit anong mangyari ay hindi nila ako tatanggapin pati na rin ang sanggol na dinadala ko. Sinubukan ng aking nobyo na baguhin ang desisyon nila at kumbinsihin silang pumayag na pakasalan ako pero hindi sila nagpatinag. Ayon sa kanila, dahil nag-iisang anak lang siya ay hindi nila hahayaan mapunta lang ito sa isang kagaya ko. Sa katunayan, meron na daw silang babaeng natitipuhan na papakasalan niya. Sinigawan ako ng kanyang ina at sinabing, "Ang kapal naman ng mukha mo para landiin at akitin ang anak ko. At nagpabuntis ka pa talaga. Sa tingin mo ba, aahon ka na sa hirap kapag pinakasalan ka niya? Halatang pera lang ang habol mo. At hinding-hindi ko hahayaang makahuthot ka ng pera. Matalino ka din ah. Sinadya mong magpabuntis para mapikot mo ang anak ko. Ang isang katulad mo ay bagay lamang sa isang katulad mo. Lumayas ka ngayon din sa pamamahay namin. Layas!" Marami pang masasakit na sinabi. Ngunit nung mga oras na iyon ay isinara ko na ang aking pandinig. Hindi ko akalain na mararanasan ko na hamakin nila ako dahil lang sa estado ko sa buhay. Parang drama sa TV.
totoo palang may mga taong mata pobre. At kabilang na doon ang mga magulang ng nobyo ko. Hindi ko rin gugustuhin na makisama sa mga ganong klaseng tao. Kaya naman walang pag-aalinlangan at taas noo akong umalis. Sinubukan akong habulin ng nobyo ko pero pinigilan nila itong makaalis. Sobrang sakit sa pakiramdam dahil ni minsan hindi ko naisip na samantalahin ang estado ng buhay ng nobyo ko. Nagustuhan ko siya dahil sa katangian niya at nabuo ang dinadala ko dahil nagmamahalan kaming dalawa. Kinagabihan nung araw na iyon ay tumawag siya sa akin at aayusin daw niya ang lahat. Ilang araw ang lumipas, ngunit wala akong natanggap na tawag mula sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap ako ng tawag sa kanya at ang tanging nasabi niya ay patawad dahil wala na daw siyang magagawa. Kapag daw hindi siya makipaghiwalay sa akin, ay tatanggalan daw siya ng mana ng kanyang mga magulang. Tatanggalin at kukunin sa kanya kung anumang buhay ang meron siya ngayon. Hindi niya daw kaya na mamuhay ng walang pera. Sa madaling salita, ayaw niya ng estado na kapareho ko. Alam daw niyang masama ang dating sa akin at sa anak namin, pero hiling niya na maintindihan ko siya. Magpapadala na lang daw siya sa amin ng ilang libo ng palihim para sa panggastos naming mag-ina. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kung sa bagay, kauri nga niya ang kanyang mga magulang. Mas lalo akong nainsulto sa ginawa niya. Doon ko napagtanto na hindi niya ako tunay na mahal. Hindi ko na kaya pang marinig ang mga iba pang sasabihin niya. Kaya sumigaw ako ng, hindi ako nang lilimos sa'yo. Sa iyo na yung pera mo. Kahit kailan, hindi kami manglilimos ng anak ko sa pamilya niyo. Kung ayaw niyo sa amin ng anak ko, hindi namin ipipilit at ipagsisiksikan ang sarili namin sa mga matapobreng kagaya nyo. Sisiguraduhin ko ding hindi ka niya hahanapin dahil kaya kong punuin ang pagmamahal na ipinagkait mo sa anak mo. Huwag ka nang tatawag o magpakita dahil pinuputol ko na ang anumang ugnayan ko sa'yo. Dala ng emosyon, medyo nakaramdam ako ng kirot sa tiyan ko at sa palagay ko, nasaktan din ang anak ko. Hindi salapi ang problema, kundi pinagkait ng nobyo ko na maramdaman ng anak ko na meron siyang ama. Ang pera ay napaparaanan, lalong-lalo na hindi kami pulubi at hindi namin kailangan ang yaman nila. Nangako ako sa sarili ko na kakayanin ko at aalagaan kong mabuti ang aking anak. Lumipas ang panahon, nagsilang ako ng isang napakagwapong sanggol at nagpapasalamat ako sa aking ina dahil inaalagaan niya ito kapag kinakailangan ko nang pumasok sa trabaho. Magdadalawang taon na ang anak ko, pauwi ako galing sa trabaho at may nakita akong nakaparadang sasakyan sa harapan ng bahay namin. Nung pumasok ako sa bahay, ay laking gulat ko nang makita ko ang mga magulang ng dati kong kasintahan na nakaupo sa sala at karga-karga ang anak ko. Tumakbo ako agad at kinuha ang anak ko sa kanila. Ang kapal naman ng mukha niyong magpakita dito sa pamamahay namin pagkatapos niyo kaming ipagtabuyan? At bakit niyo hinahawakan ang anak ko? Nay, bakit niyo sila pinapasok dito? Lumayas kayo dito ngayon din. Halos matanggal na ang ngalangal ako sa lakas ng pagkakasigaw ko. Binigay ko ang anak ko kay inay at dumiretso sa kinauupuan nila para kaladkarin silang mag-asawa palabas ng bahay. Nung una ay sinusubukan akong pakalmahin ng mga magulang ng dati kong nobyo. Nagpipilit na huwag ko silang paalisin. Nung malapit na kami sa pintuan, biglang bumuhos ang mga luha nila. Sa kabila ng galit ko, ay medyo naguguluhan ako at nahihiwagaan sa mga nangyayari. Habang patuloy sila sa pag-iyak, napaupo sa sahig ang ina ng dati kong nobyo. Ikinuwento nila na nagpakasal ang kanilang anak nung nakaraang taon. At nung ilang buwan matapos ang kasal, ay nabuntis daw ang babae, kaya binilhan nila ito ng bagong sasakyan bilang regalo. Subalit, sa kasamaang palad, habang sakay ng sasakyan, ay nabangga ito ng isang rumaragasang truck ng basura. Nayupi at wasak na wasak ang buong sasakyan at pareho silang namatay sa aksidente. Halos mabaliw daw silang mag-asawa nung narinig nila ang balita at nung naalala nila ang kanilang apo sa akin na nag-iisang kadugo nila at natitirang kamag-anak.
Kaya sa kabila ng masasamang ginawa nila sa akin noon, ay lumalapit sila sa akin ngayon upang humingi ng tawad at kung mamarapatin ay hinihiling nila na maging bahagi sila ng buhay namin. Malungkot ako sa nangyari sa pamilya ng dati kong kasintahan, pero hindi ko maiwasan na magalit sa sinabi nila sa akin. Umuusok ako sa galit dahil naramdaman ko na wala sila talagang pakialam sa anak ko. Ang tanging dahilan kung bakit nila naalala ang anak ko ay dahil pumanaw na ang kanilang uniko iho. Hindi nila kikilalanin o tatanggapin ang kanilang apo kung hindi pa nangyari ang trahedya. Sinabi kong matagal nang patay para sa akin ang anak nila magmula pa lang nung inabandonan niya kaming mag-ina. Napakasama at makasarili sila, kaya naman muli ko silang pinagtabuyan palabas ng bahay. At sinabi kong kahit kailan ay huwag na silang babalik pa. Doon ko lang napansin na mayroong sandamakmak na mamahaling regalo na binili nila para sa amin ng anak ko. Kinuha ko ang lahat ng iyon at nakita ko na hindi pa sila nakakaalis. Kaya inihagis ko din sa labas ng bahay ang mga mamahaling gamit na dinala nila sa bahay. Hindi matutumbasan ng salapi ang pagtapak na ginawa nila sa pagkatao ko noon. Bagamat ipinagtabuyan ko na sila noon, ay hindi pa rin sila tumigil na gumawa ng paraan para suhulan at mapabago ang isip ko. Isang linggo ang nakararaan nang biglang may dumating na delivery truck sa amin. Laman ito ay ang mga samot-saring regalo nila para sa anak ko. Gaya ng mga damit, diaper, gatas at mga laruan. Lahat ng mga iyon ay galing sa magulang ng dati kong kasintahan. Gusto ko sanang ibalik ang lahat ng iyon, pero kinausap ako ng aking mga magulang na tanggapin ang mga iyon alang-alang na lang sa bata. Ayon kay inay, hindi ko dapat idamay ang bata at isa pa kailangan daw ng anak ko ang mga iyon. Kung ayaw ko daw tanggapin, ay isipin ko na lamang na hindi naman iyon para sa akin, kundi para sa anak ko. Ilang taon na din ang lumilipas at hindi pa din sila tumitigil. Tinanong din nila ako kung papayag daw ba ako na sagutin nila ang pagpapaaral sa anak ko sa isang mamahaling eskwelahan. Nangingilabot ako sa kanilang mga ginagawa dahil halatang halata na ginagawa nila iyon para pumasok sa buhay ng anak ko o di kaya'y may iba pa silang intensyon. Ngunit ang labis na kinababahala ko ay baka isang araw ay tangayin nila ang anak ko at tuluyang paghiwalayin kaming mag-ina. Sa kabilang banda, tanggap ko din ang realidad na hindi ko kayang ibigay ang mga marangyang buhay sa aking anak. Kaya naman kahit hindi maganda sa pakiramdam, hinayaan kong tanggapin na lang ang kanilang mga regalo sa aking anak. Hindi man madali para sa akin na tanggapin ang mga binibigay nila, kaya iniisip ko na lang ang kapakanan ng anak ko. Hindi na rin naman sila ibang tao sa anak ko, kahit anong pagtanggi ko, kadugo nila ito, at nag-iisang alaala ng kanilang yumaong anak. Hindi ko alam ang maaaring mangyari sa hinaharap, pero isang bagay ang sigurado ako. Iyon ay hindi ko pa sila kayang patawarin at hindi ko makakalimutan ang pag-alipusta nila sa akin. At may isang bagay pa akong sigurado. Kung hindi namatay ang anak nila, 100% hindi nila kikilalanin ang kanilang apo. Hindi na rin naman mapuputol ang ugnayan namin. Kaya sasamantalahin ko na lang ang sitwasyon. Lahat ng pwede kong makuha sa kanila para sa anak ko ay kukunin ko. Hindi ko naman sila pipigilang dalawin ng anak ko at hahayaan ko silang ibigay ang gusto nila sa bata. Ngunit hindi ako magpapakampante dahil baka sa isang iglap mawala o sakta nila ang anak ko. At kung mangyari iyon, itaga nila sa bato na kahit kailan ay hindi na nila muling makikita ang kanilang apo. Pangalawang video. Ang aking ama ang pinakamasipag na tao na kilala ko. Siya ay gumigising ng napakaaga at uuwi ng gabing-gabi. Isa siyang construction worker. Wala siyang kahit na anong bisyo, ni hindi siya umiinom ng alak o manigarilyo. Sa tuwing siya ay nasa bahay, ay nakikipaglaro siya sa akin at sa bunso kong kapatid. Bukod doon, ay tinitingnan at tinutulungan din niya kami sa mga takdang aralin. Madalas siyang nakakatulog bigla sa tuwing malapit na kami matapos sa paglalaro o sa paggawa ng takdang aralin at tahimik na lang namin siyang
iniiwan sa pagtulog upang hindi siya maabala. Talagang alam namin na mahal niya kami dahil kailanman hindi niya sinabi na siya ay pagod sa tuwing ginugugol niya ang mga oras sa aming magkapatid. Ang aking ina naman ay kabaliktaran nito. Siya ay mas bata kaysa sa aking ama at kung tutuusin ay madali siyang makakapagtrabaho ngunit pinili niyang manatili sa bahay. At kahit siya ay nasa bahay lang ay halos hindi niya kami maalagaan ang kapatid ko. Tuwing pumapasok sa trabaho si tatay ay umaalis siya papunta sa lugar na tanging siya lang ang nakakaalam at uuwi na lamang bago ang oras ng pag-uwi ng aking ama. Kaya ang resulta, palaging makalat ang bahay namin at dahil wala si nanay ay kaming magkapatid ang nagluluto para sa aming sarili. Nagpapanggap lang siya na mabait at maalaga sa amin sa tuwing nasa bahay si tatay pero kapag wala na ito ay halos hindi niya kami pinapansin. "Nay, nagugutom po kami," sambit ko. "May mga kamay ka, di ba? Gumawa ka ng paraan para sa sarili mo. Madami akong ginagawa." Wika niya habang naglalagay ng kolorete sa muka dahil may lakad na naman siya. Medyo nakakayanan pa namin ang ganoong pag-uugali niya, maliban sa inaabuso niya ng berbal si tatay. "Anong ginagawa mo? Ito lang kinita mo? Ang haba ng oras mo sa pagtatrabaho, ang liit-liit nito. Anong mabibili ko dito?" "Palibhasa, bobo ka at hindi madiskarte." "Pweh, leche ka." Hindi dapat ikaw ang pinakasalan ko. Sinira mo buhay ko." Pasigaw na wika ni nanay at kitang-kita ang lungkot at dismaya sa mukha ni tatay. Bagamat kami ng kapatid kong babae ay halos nasa elementarya lamang, malinaw na naintindihan namin kung anong uri ng tao siya. Isang tao na hindi namin nais na tawagin bilang isang ina. Sa kasamaang palad, ang aking ama ay nahulog mula sa bubong ng isang gusaling pinapasukan niya. Ayon sa mga saksi, na nagkamali siya ng hakbang at nahulog dahil nakalimutan niyang ilagay ang safety harness. Ito ay nakakagulat dahil palagi siyang maingat lalo na pagdating sa kanyang kaligtasan. Sa palagay ko ay nakaramdam ng pagkaantok o sobrang pagod si tatay, kaya naman nakaligtaan na niya iyon. Karamihan sa mga may bahay ay umiiyak na parang agos ng ilog dahil sa paglisan ng kanilang mahal sa buhay. Subalit, hindi ko natatandaan na nakita ko si nanay na nagdalamhati nung pumanaw si tatay. Halata sa kanyang mga kilos na sa tuwing may bisita ay aaktong naghihinagpis at hindi lumuluha ng walang tao sa paligid. Tiyak din na hindi siya umiyak sa harap ko o sa aking kapatid na babae. Pagkatapos ng libing, walang ibang bukang bibig ang aking ina kundi pera. Gaya ng saan siya kukuha ng pera upang panggasto sa pagkain at sa kanyang mga luho. Mga 2 linggo pagkatapos ng pagkamatay ng aking ama, habang ang kanyang pagkamatay ay sariwa pa rin, ay umuwi kaming magkapatid sa isang walang laman na bahay. Hindi karaniwan para sa bahay na walang laman, ngunit merong isang bagay na kakaiba sa araw na iyon. May isang plato ng kanin at isda sa mesa. Kinain naming magkapatid ang pagkain at ginawa namin ang aming taktang aralin nang dumating ang aking lola, ina ng aking ama. Pagpasok pa lang niya sa loob ng bahay, nagsimula na siyang umiyak at sinabing, "Kaawa-awa naman kayo mga apo ko." Pati kaming magkapatid ay hindi na rin napigilan ang pagtulo ng aming mga luha. Sa wakas, nang tumigil kami sa pag-iyak, hinawakan niya ang mga kamay namin at nagsimulang nagsalita ng, "Makinig kayong dalawa sa akin ng mabuti. Umalis ang inyong ina upang mabuhay ng mag-isa. Hindi na siya babalik kahit kailan. At kayong dalawa ngayon ay titira kasama ko. Wala akong kahit ano, matanda na ako at mahina. Ngunit susubukan kong gawin ang lahat ng aking makakaya para maalagaan ko kayo." Nagulat kami ngunit hindi ito katakataka. Wala rin naman kaming pagpipilian kahit ayaw naming magkapatid maging pasani ni Lola. At naisip ko sa oras na iyon na mas pabor akong tumira kasama ang aking lola kaysa sa tunay kong ina. Ang pagkaing kanin at isda ay inihanda ng aking ina ay paraan niya na siya ay tuluyang lumisan. Nahihiya ako kay Lola na dapat ay ine-enjoy ang kanyang buhay sapagkat siya ay matanda na. Ngayon ay kailangan bumalik sa trabaho upang pakainin at maturuan kami.
Masakit sa akin na makita siyang nagtatrabaho sa umaga at gabi na din kung umuwi. Wala siyang regular na trabaho dahil na din sa kanyang edad. Kadalasan nagpupunta siya sa mga tindahan at kainan upang siya ay umextra. Kaming magkapatid ay palaging humihingi ng tawad sa kanya. Walang dahilan para humingi kayo ng tawad. Okay lang ako mga apo. Isipin niyo na lang ang tungkol sa pag-aaral niyo at alagaan niyo ang isa't isa. Palagi niya itong sinasambit ng may banayad at panatag ng ngiti. Pinapangako ko sa aking sarili na magsusumikap ako nang sa gayon ay pagkatapos kong mag-aral ay mapasaya ko at mabigyan ng maginhawang buhay ang aking lola. Gusto kong tuparin ang kanyang pangarap na makapagbakasyon at makapunta sa isang marangyang resort na may malaking pool sa tabi ng beach sa Palawan. Kaya't nag-aaral ako ng mabuti at tiniyak ko ang aking nakababatang kapatid ay nag-aaral din ng mabuti upang hindi maligaw ng landas. Sa kabutihang palad ay pareho kami ng nasa isip kaya ginugugol namin ang aming oras sa hapon at gabi sa pag-aaral at paglilinis ng bahay at paghahanda ng pagkain para kay Lola. Noong nasa high school ako ay nagkasakit si Lola. Siya ay nagtatae na mayroong dugo at may matinding sakit sa kanyang tiyan at nakaramdam ng sobrang pagkahilo. Nagpunta kami sa doktor at nadiskubre niya na ang aking lola ay mayroong malalang sakit. Ngunit sobrang malaki ang kailangan na pera upang malaman kung meron nga ba talaga siyang cancer at napakamahal din ang gagastusin sa mga gamot na kailangan niya. Kaya't nagpasya ang aking lola na huwag na lang pansinin ang kanyang karamdaman. Datapwat nakakalungkot na isipin na kinuha na siya sa amin ng kanyang sakit makalipas lamang ang 5 buwan. Ang biglaang pagkamatay ng aking lola ay isang bagay na hindi namin kinaya ng aking kapatid. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Wala kaming ibang kamag-anak na tutulong sa amin. Hindi namin alam kung ano ang gagawin para sa libing. Ngunit salamat na lang dahil ang mga kapitbahay namin ay nangolekta ng pera at tumulong sa libing dahil lahat sila ay may magandang karanasan at alaala sa aking mabait na lola. Pagkatapos ng libing, umupo ako at nagpanilay-nilay ukol sa paraan kung paano kaming magkapatid na magpapatuloy mabuhay. Kaya isa lang ang solusyon. Kailangan kong magtrabaho upang masuportahan ang aking sarili at ang aking nakababatang kapatid na babae. Pinangako ko sa sarili ko na magsisikap ako ngayon nang sa gayon ay maipagpatuloy ng aking kapatid ang kanyang edukasyon hanggang sa kolehiyo dahil ito lamang ang tanging paraan upang makaahon kami sa hirap. Simula noon, nagtrabaho ako sa araw at gabi at anumang trabaho na mahanap ko ay ginagawa ko. Alam ko din kung saan si Lola umi-extra sa trabaho kaya't pinuntahan ko silang lahat. Dahil na rin kilala nila si Lola. Kaya naawa sila at pinayagan nila akong magtrabaho kahit maliit ang bayad. Ngunit ako ay lubos na nagpapasalamat dahil sa paraang ito ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makakain at matapos ko ang aking high school at maipagpatuloy ng kapatid ko ang kanyang pag-aaral. Lumipas ang taon at nakakuha ako ng magandang trabaho bilang isang sekretarya sa isang mabuting kumpanya. At ang aking nakababatang kapatid ay nag-aaral ng mabuti at nagtapos sa kolehiyo upang maging isang guro. Subalit, sa di inaasahan, nakaranas ako muli ng isang trahedya. Si Bunso ay kumukuha ng isang pagsusulit upang makakuha ng lisensya bilang guro. At pagkatapos ay nag-text siya sa akin at ako naman ay nasasabik na malaman ang resulta dahil sigurado akong makakapasa siya. Madali lang ang exam, lahat ng mga nireview ko ay nandoon. Alam kong 100% papasa ako. Sambit niya mula sa kabilang linya na may kasamang kilig sa kanyang boses. Tuwang-tuwa kami na ang lahat ng aming pagsisikap ay nasuklian, kaya't napagpasyahan naming ipagdiwang ang gabing iyon sa isang magarbong restaurant na nagbukas kamakailan sa bayan. Ito ang lugar na ipinapangako namin na pupunta kapag nakapasa siya sa pagsusulit. Dala na din ng tuwa at kumpiyansa kaya nagpasya kaming ipagdiwang ang gabing iyon. Bakit hindi, di ba? Kaya't nung gabing iyon ay maaga akong nakarating sa restaurant at hinihintay siya. Hindi ako makapaghintay na yakapin siya at batiin.
Ngunit hindi siya dumating sa oras na iyon. At nagdaan na ang ilang oras, wala pa rin siya. Nag-text at tinawagan ko siya pero wala siyang reply at naka-off ang kanyang cellphone. Nag-aalala at kinakabahan ako at sa wakas, nakatanggap ako ng isang tawag sa telepono mula sa hindi kilalang numero. Ito ay galing sa pulisya. Ang aking kapatid na babae ay naaksidente at nabangga ng isang mabilis na kotse habang pababa siya ng jeep na malapit sa aming bahay at siya ay nasa emergency room ng ospital. Kinakailangan niya ng mamahaling operasyon sa ulo at sinabi ng mga doktor na ang isang operasyon ay hindi makakapagbigay ng garantiya na maililigtas siya. Ayaw kong mawala si Bunso, kaya naman ginamit ko ang lahat ng perang naipon ko para sa kanya. Subalit, pagkatapos ng operasyon, wala pa rin siyang malay. Sinabi ng mga doktor na kailangan ko na daw ihanda ang aking sarili kung sakaling hindi na siya gumising pa. Nanatili ako sa tabi ng kanyang kama araw at gabi at nagdadasal palagi sa Panginoon na iligtas niya ang aking kapatid. Naalala ko na dapat malaman ng aking ina ang nangyari sa aking kapatid. Batid kong kailangan siya ng bunso namin. Kaya't hinanap ko ang lugar ng bahay ng aking ina at dahil sa internet ay agad ko itong natagpuan. Pumunta ako doon at natagpuan kong walang tao sa bahay. Kaya't umupo ako sa labas ng bahay sa loob ng maraming oras. At sa wakas, pagdating ng gabi, nakita ko ang aming ina na naglalakad papunta sa direksyon kung nasaan ako. Kasama niya ang isang lalaki at 2 bata at nang makita niya ako, tumakbo siya papunta sa akin at hinawakan ako. "Anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat nandito, umalis ka." Inis niyang sambit. Sinubukan kong sabihin sa kanya habang ako ay humihigbi na ang kapatid ko ay nasa ospital at maaaring lumisan anumang oras. "Wala akong pakialam, hindi na ako ang inyong ina. Naiintindihan mo ba? Meron akong isang bagong pamilya ngayon, umalis ka na. Huwag niyong sirain ang buhay ko, Leche." Pabulong niyang wika habang pinisil ng mahigpit ang aking braso at nanlilisik ang kanyang mga mata. Tinulak niya ako ng malakas, pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa lalaki at sa 2 bata at sabay silang naglakad papasok ng kanilang bahay. Habang papasok sila sa loob, hindi man lang ako sinulyapan ng aking ina. Ang lalaki at ang 2 bata naman na kasama niya ay nakatingin sa akin na may malamig na mga mata. Hindi ko napigilan ang pagbuhos ng aking mga luha. Habang humahakbang ng paunti-unti, ang puso ko ay parang sinasaksak ng kutsilyo ng paulit-ulit. Ang isang kamay ko ay nakahawak sa aking dibdib sa labis na sakit. Nakarating ako sa ospital, ngunit pagbalik ko, wala nang buhay ang aking kapatid. Ang lungkot na nararamdaman ko ay napalitan ng puot at galit sa aking ina. Kung hindi ko siya inantay, nasa tabi ako ni Bunso bago siya tuluyang lumisan. Ang sumunod na dekada ay isang kombinasyon ng paghihirap pati na rin ang kasiyahan. Nagtrabaho ako ng labis at itinuloy ko ang pag-aaral ko sa kolehiyo dahil sa ganong paraan naiibsan ang aking lungkot at pangungulila ko kina tatay, lola at kay Bunso. Nagbunga naman ito at nagtapos ako bilang cum laude na naging tulay din nang napansin ng aking boss ang aking dedikasyon at kwalipikasyon sa trabaho at ako ay naipromote bilang administrative manager. Isang araw, ipinagtapat niya ang pagkagusto sa akin at inanyayahan akong kumain. Siya ang unang taong tunay na nagpangiti at nagpatawa sa akin mula noong iniwanan ako ni Bunso. Naging kami at kinasal at ngayon ay meron kaming isang anak sa preschool at dinadala ko naman sa aking sinapupunan ang aming 2nd anak. Natagpuan ko ang bagong kaligayahan at ang mga bangungot na alaala sa aking nakaraan ay nagsisimula ng maglaho. Ngunit isang araw, bumalik ang masamang alaala na iyon. Pagdating ko sa bahay ng isang gabi, may isang babaeng nakatayo sa tabi ng gate. Hindi ko makita kung sino ito nung una, ngunit paglapit ko, napagtanto ko na ito ang aking ina. Nahirapan akong kilalanin ang mukha niya dahil sa kanyang anyo. Puti na ang buhok, marami ring kulubot sa kanyang muka. Kitang-kita ang bakas na naghirap siya nitong mga nakaraang panahon.
Anong ginagawa mo dito? Anong gusto mo? Galit at pasigaw kong wika. Nandito ako upang makita kita. Ako ang iyong ina. Ngumiti siya tulad ng isang sugatang ahas. Kumusta ka? Kumusta na si Bunso? Nandito din ba? Dagdag niya. Nahirapan akong pigilan ang galit ko kaya nasabi ko na, patay na siya! Umalis ka na dito! Tila ba nagulat siya sa sinabi ko at mabilis niyang winika na, ay, hindi ko alam iyon. Humihingi ako ng paumanhin. Mukhang gumaganda ka. Sa tingin ko maganda ang naging buhay mo. Sayang ang oras at ayokong makipag-usap sa'yo. Bakit ka nandito? Kung mangangamusta ka lang ay nasabi mo na kaya umalis ka na ngayon din. Irritable kong sagot. Maaari ba tayong pumunta sa isang lugar kung pwede saan tayo makapag-usap na tayong dalawa lang? Kailangan talaga kitang kausapin. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Ngayon lang ito, pwede ba? Wika niya. Kaya nagpunta kami sa isang malapit na cafe. Doon niya sinimulan ang pagsasalaysay ng kanyang karanasan. Nagsimula niyang sabihin sa akin kung paano siya pinalayas ng lalaki. Hindi niya sinabi sa akin ang dahilan ngunit halata na kasalanan niya iyon. Sinabi din niya na nahirapan siyang mabuhay at magtrabaho sa isang bahay aliwan. Ngunit sa kanyang edad at itsura, mas lalong hirap siya na makakuha ng mga customer. At wala siyang pera ngayon at wala ding lugar na matutulugan. Sa kabila ng lahat ng masasamang ginawa niya sa amin, hindi ko alam kung bakit may kakarampot na parte sa aking puso ang naawa sa kanya. Iniwanan ko siya saglit dahil nagpunta ako ng banyo. Pabalik na ako sa mesa namin nang marinig ko siyang parang kinakausap niya yung sarili niya at nagulat ako sa aking narinig. Kung natulog lang sana si Rodel imbis na makipag-away sa lalaking kasama ko nung gabing iyon, di sana buhay pa siya, engot kasi eh. Nanliligaw lang naman iyon, hindi naman kami, buhay pa sana siya. Malakas ang kanyang bigkas na parang may kausap pero siya lang ang mag-isa sa mesa. Sabay lumingon at nakita niya akong nakatayo na nanggagalaiti sa galit. Kitang-kita sa mukha niyang gulat na gulat siya. Subalit, huli na ang lahat dahil narinig ko ang lahat ng kademonyohan niya. Mas matindi pa sa usok ng takore ang kulo ng dugo na nananalatay sa aking katawan dahil sa galit. Namatay si tatay dahil nakikipagkita at nakikipaglandian ka sa ibang lalaki? Galit na pasigaw kong sambit. Sinimulan niyang magpaliwanag na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Ngunit mas malinaw pa sa sikat ng araw ang kalandiang ginawa niya at wala na dapat pang ipaliwanag pa. Kinuha ko ang tasang medyo mainit ang kape at binuhos ito sa kanyang muka at naglalagablab kong sinabing, hindi kita ina at hindi kailanman magiging ina. Maging ang impyerno ay siguradong itatakwil ka dahil sa kasamaan mo. Iniwanan ko siyang sumisigaw at nagmumura sa likuran ko. Hindi ko na nakita ang mukha niya magmula noon at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ngayon nakamit ko na rin ang kapayapaan. Siya nga ang nagbigay ng buhay ko, ngunit hindi naman siya tumayo bilang isang ina sa aming magkapatid. Kung wala si tatay at lola, matagal na kaming patay. Sa kadahilanang ito ay kailanman hindi ko siya mapapatawad. Iisipin ko na lang na wala na siya at nang dahil sa kanya, nawalan ako ng mahal sa buhay. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!